Magandang gabi po sa bawat isa na ngayon po ay nakahandang makinig ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng programa ng Church of God's Miracles, Jesus is the Answer. Welcome po kayo lahat at magpatuloy po kayong nakatune in. Huwag nyo munang ilipat ang inyong nasumpungang programang ito. Hayaan nyo muna na tapusin ninyong mapakinggan upang sa gayon kayo ay mapagpala. At sa gabing ito, ang kakasangkapanin nga po pala ay Sister Alice Serrano po, at nawa po ay patuloy na makapangusap ang Panginoon sa pamamagitan ng mga ihahayag na katotohanan. Saglit muna po tayong manalangin. Aming Ama, maraming salamat sa pagkakataon na muli ikaw ay aming makakaugnay sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa pagkakataong inlagay mo sa puso ng bawat isang nakikinig ang programang ito ay patuloy na tapusin nila hanggang wakas. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat nakasumpong sa programang ito. Bigyan mo po sila ng pusong interesado na makasumpong ng katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kikilos sa puso ng bawat isa. At salamat din po na ikaw ang magbibigay kaliwanagan sa bawat aming pag-uusapan. Salamat po, Panginoon, at anuman po, Panginoon, ang mga kalalagayan ng aking mga tagapakinig. Ikaw ang Diyos na kumatagpo sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Marami po salamat, pagpalain mo po ang gabing ito at tunay nga po na maging kalakasan po ng bawat isa ang lahat ng aming mapapakinggan. Salamat ng marami, pinupuri ka namin o Diyos, at patuloy namin luluwalhatiin ang iyong pangalan sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at binabati ko po kayo ng isang manigong bagong taon. Panibagong taon muli ang ating haharapin, 2025, at alam po natin na sa bawat taon naman ay lagi nating kasama ang Diyos. Tunghayan po natin ang ikalawang kronika, 20, talata pong 13 hanggang 20 ang ating pag-uusapan, subalit ang aking babasahin ay ang talatang 18 at 19. Yumuko si Josaphat at ang buong Huda at ang mga mamamayan sa Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levitas sa angkan ni Koat at Kore at malakas na nagpuri kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Napakarami po mga nagaganap sa ating buhay na kung minsan ay nagiging dahilan ng ating panghihina, panlulupaypay o maging ang paglayo muna sa paglilingkod sa Diyos at maging ang pagdalo sa gawain ay tunay ngang naipagpapaliban dahil sa mga pinagdaraanan. Napapagod sa mga gawaing bahay, sa trabaho, mga asikasuhin sa eskwela, at minsan ay natutuliro na dahil sa dami ng bayarin, sunod-sunod na babayaran, tuition fee, kuryente, tubig, pagkakautang, upa sa bahay, o maging pambayad sa katulong, o sa kung ano-ano pa man ng mga gastusin. At minsan naman ay yung sakit sa katawan, yung nararamdaman natin sa ating mga katawan, yung high blood, yung sakit ng ulo, yung pagkahilo, at minsan yung rayuma, masakit na buto, tsaka sabi nga ng iba, media. Ano po ba yung media? May diabetes, no? Ito po yung sakit ngayon na kung saan ay marami po siyang kinukomplikasyon sa katawan ng bawat nagkaroon ng diabetes. At maging yung hindi maayos na pakikipagrelasyon
relasyon sa asawa, relasyon ng magulang sa anak, relasyon ng magkakapatid, relasyon sa mga katrabaho, relasyon natin sa kamag-anak, kaibigan, at maging sa kamanggagawa sa iglesia. Lahat ng yan, alam niyo po, kapag napagsama-sama o sabay-sabay na mararanasan ay nagiging nakaka-stress ang bawat dinadapuan nito, diba? Yung mga may gantong hinaharap na mga suliranin. Lalo na po pag yung mga Kristiyano din ay hindi minsan exempted, nagiging stressful din ang kanilang mga buhay. Imbis na delightful ay nai-stress. Pwedeng sa ganitong mga pagkakataon may iba tayong pagtanggap. Sa iba ay sasabihin nila ito ay pagsubok, at sa iba naman ay pagpapalo na yata. Sa iba naman ay sabi nila kaakibat na ng buhay na ito. Sa ikalawang kronika 20 ang talata 1 at 3, ito po ay yung panganib na nakaamba sa mga Israelita na lubhang ikinabahala ni Haring Josaphat. At nangyari pagkatapos nito na ang mga anak ni Moab at ang mga anak ni Ammon at pati ng iba sa mga Ammonita ay naparoon sa laban kay Josaphat upang makipagbaka. Na magkagayoy nagsiparoon ang iba na nagsipagsaysay kay Josaphat na nagsasabi, may lumalabas na isang lubhang karamihan na nangasahason Tamar na siyang Engedi. At si Josaphat ay natakot at tumalagang hanapin ang Panginoon, at siya'y nagtanyag ng ayuno sa buong Huda. So yun po ay yung binasa ko po, ito po yung senaryo na kung saan ay lubhang ikinabahala ni Josaphat dahil nga may gustong makipaglaban o digmain ang kanilang lugar. So kung dumarating ang matinding pagsubok sa isang Kristiyano o sa tao, ano kaya yung pangkaraniwan na reaksyon? Diba? Minsan dumating bigla mga parang hindi mo inaasahang mga pagsubok sa buhay. Yung ilan ay nagpapanik. Meron namang pag yung sunod-sunod na yung pagsubok ay parang nagagalit na sa Diyos. Namumuo na yung pagagalit sa Diyos. Meron namang ilan na napapatanong sa Diyos o nagrereklamo na para bang akala nila ay mali ba ang Diyos? Diba? Mali ba ang Diyos? So, meron namang iblan na pag ganito na yung mga na kinahaharap ay sabi biglang nakakaramdam ng pagkaawa sa sarili. Yan po ay pangkaraniwan at mga unang reaksyon ng tao kapag sabihin na nating may dagok ang tadhana. Ngunit, may nakalaang solusyon. Alam niyo po ba? May nakalaang solusyon ng ating Diyos sa lahat ng ating kakaharaping mga pagsubok at kabigatan sa buhay. Una, sabi niya, nagpaanyaya siya, Mateo 18:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. So, yun po, na kung dumating tayo sa punto, yung mga binanggit ko na mga mabibigat na dinaranas sa buhay, alam niyo po, nag-aanyaya ang Panginoon. Sabi niya, lumapit kayo sa akin. Lahat kayong nabibigatan, kayong may mabigat na pasanin, ang sabi ng Diyos, pagpapahingahin ko kayo. Para sa buhay na worry-free, stress-free, ang ating pong topic, accept God's solution. Tanggapin natin yung kayang gawin o ang solusyon ng Diyos sa bawat pagsubok na ating dinaraanan, bawat problema, bawat pasakit. So, si Josaphat, di po ba sabi doon, hinanap niya ang Panginoon at nagtanyag, nag-anyaya ng paayuno.
So tayo, ang unang solusyon po ng Diyos, sabi doon ay lumapit kayo sa akin. Lalapit tayo sa Panginoon upang tayo ay makipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. Ikalawang Kronika 7:14. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanyang kasamaan, diringgin ko sila. Patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanila lupain ang katiwasayan at kasaganaan. So yun po yung pangako ng Diyos. Kung tayo ay mayroong mga pangamba, may mga stresses, may depression, ang sabi po ron, magpakumbaba lang tayo sa Panginoon, manalangin. Yun po ang ginawa ni Haring Josaphat. Ang sabi po doon, siya ay nanalangin at patuloy na idinulog sa Panginoon. O, basahin ko po, Ikalawang Kronika 20, talatang 5 at 6. Ang sabi po, sa harap ng bagong patio ng templo sa pinagtitipunan ng mga taga-Huda at Jerusalem, tumayo si Josaphat at siya'y nanalangin. So yun po ang ginawa niya, no? Na may susugod sa kanila, babakahin sila at lubang nagsani sa kanya ng takot, pero ang naging solusyon ni Josaphat, at yun ang solusyong inaalok sa atin ng Panginoon, ang manalangin. Sa pagharap sa matinding karanasan at pangangailangan ay dapat magbunsod sa atin upang manalangin sa ating Diyos. Ito ay alam ng ating nating mga mananampalataya. Ngunit kahit ganun pa ka-obvious na kailangan, ay hindi nagiging automatic ito sa ilan. No? Yun po talaga yung dapat at yun ang natutunan natin bilang mananampalataya. Subalit, di ba, may ilang pagkakataon na pag sobra ng hirap, iba po yung ating nagagawa. Tayo ay panatag sa panahon ng krisis kung tayo ay lalapit ng may pagpapakumbaba at nananalangin may pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Yun po yung dapat tugon natin at yun ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Ang panalangin ni Josaphat ay nakapaloob ang ilang bagay na ito. Sabi doon, sa Ikalawang Kronika 20:12, hindi namin malaman ang aming gagawin. So dito sa salitang ito ni Josaphat, masumpungan natin yung kapakumbabaan niya. Nagpakumbaba siya sa Panginoon. Pag-amin nang wala siyang kayang gawin o hindi niya kayang harapin yung mga taong bumabaka sa kanya. At gayon din po tayo. Kailangan sa harapan ng Panginoon, anumang uri ng problema na ating pong hinaharap, magpakumbaba tayo sa Panginoon. At pangalawa na binanggit ni Josaphat sa harapan ng Diyos, sabi doon, kinilala niya ang kapangyarihan ng ating Diyos. Ikalawang Kronika 26, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, Ikaw ang namamahala sa lahat ng bansa at taglay mo ang lubos na kapangyarihan. So dun po sa sinabi na yon ni Josaphat ay nagpapakita at pagkilala sa dakilang kapangyarihan ng Diyos. Alam niya na kontrolado ng Diyos ang lahat ng pangyayari. Alam niyo po, marami namang sundalo si Josaphat, no? At meron din naman siyang mga batikang mandirigma. At marami na rin siyang napagtagumpayan na digmaan. Subalit sa pagkakataong ito, sa pagsubok na kanilang haharapin, ang Diyos ang inuna niyang sinangguni. Ang Diyos ang hiningan niya ng tulong. Ang Diyos ang hiningan niya ng karunungan at ng kapangyarihan. Hindi niya inasahan ang kanyang mga sundalo
maging ang kanyang sariling kakayanan. Hindi niya nilingon na nagtatagumpay naman ako dati, hindi. Ano po? Ang ginawa niya ay tunay ngang lumapit siya sa Panginoon. May pagsasalarawan lang po ako dito. Meron po isang bata na naglalaro, no, doon sa buhanginan, sa isang sandbox na binuo ng kanyang magulang. At doon po ay bumubuo siya ng kalsada na lalagyan niya ng tunnel doon sa sandbox. Sa kanyang paghuhukay ay may nakita siyang batong malaki na nahirapan siyang alisin. Kumbaga, nagdidig siya para makagawa ng tunnel. Merong bato na hindi niya kayang alisin. Ginamit na niya yung kanyang paa, no? Para masipa lang yung bato, mapaalis dun sa sandbox. Ngunit hindi niya kinaya. Ginamit din niya yung kanyang mga kamay at buong puwersa para maiurong yung malaking bato na yon na nagiging sagabal hanggang sa nagkapaltos na nga yung kamay niya doon sa katutulak. Pero dahil bata, ay hindi naman talaga niya kinaya. At yun ay nagdulot para siya ay umiyak. Nahirapan na siya. At kumuha rin siya ng mga bagay na maaaring makatulong, maiahon yung malaking bato na yon. Kumbaga, siguro naghanap ng mga patpat o kung ano man, no, para lang maialis niya yung mga yung bato na yon na naging sagabal sa kanyang paggawa. Pero dahil maliit pa nga, bata pa nga, hindi niya ito nagawa. Hindi pa niya kaya. Nakita niya ang kanyang ama na lumapit sa kanya, no? At ito ay nasa bahaging likuran ng bata. Namalaya na lang niya ng bata na yung palang nasa likod niya ay yung ama na pala niya. So, yung ang ama niya sa kanya, kumbaga, kinoveran siya. Tapos sabi niya, sabi ng bata, sabi doon, kinausap niya ang kanyang ama at sinabi, yung ama pala yung kumakasap, sabi, anak, bakit di mo ginamit ang lahat ng lakas na mayroon ka? Sinumbong kasi niya, ba't di mo ginamit? Sumagot ang bata na umiiyak, ama, nagawa ko na po ang lahat, pero wala pa rin. Sumagot ang ama, hindi mo pa ginawa, anak. Hindi mo pa ginawa. Hindi ka pa humihingi ng tulong sa akin. At matapos yon, yumuko ang ama, naupo, dinampot ang malaking bato na problema ng kanyang anak. Ganun po tayo pag minsan. Ano po? Sa sarili nating pamamaraan, gumagawa po tayo ng mga bagay upang malutas ang bawat problema, bawat pagsubok, bawat mga dumaraan na kabigatan sa atin. Pero dapat po, una nating hanapin ay ang Diyos. Una nating hingan ng tulong ay ang ating Panginoon. Sapagkat totoo naman na wala nga tayong magagawa sa ganang sarili po natin. Subalit, kapag tayo sa Diyos lumapit, nakipag-usap sa Kanya, na tinatawag na panalangin, alam niyo po, maaasahan natin ang pagtulong ng ating Ama sa langit. Sabi pa po, yung paglalagak ng tiwala sabi niya, paglalagak ng tiwala ni Haring Josaphat sa Diyos. Ito po ay nasa talatang 12. Sabi doon, Diyos namin, parusahan mo sila. Hindi namin kayang sagupain ang gayong karaming kaaway. Hindi namin malaman ang aming gagawin. Ikaw lamang ang aming pag-asa. So dito makita po natin na sa pangungusap o pananalita ni Josaphat sa Diyos, inamin niya na talagang wala siyang magagawa. Diba? Kaya parang sinabi ng Diyos, ipaglaban mo po kami. No? Ikaw lamang
ang maaring gumawa ng mga bagay na to. Sabi niya, ikaw lamang ang aming pag-asa. Sabi nga sa Wikang Banyaga, alam nyo, sa Wikang Banyaga, ang talatang iyon na, ikaw lamang ang aming pag-asa, our eyes are on you. Yun po yun, na para wala talagang ibang tutulong, ikaw lamang. No, dito makita natin na talagang inaasahan ni Haring Josaphat na ang tulong ay manggagaling tanging sa Diyos lamang. Nagpapahayag siya ng kanyang pananampalataya sa Diyos at alam niya, pinananaligan niya na kaya siyang iligtas ng Diyos. Mga minamahal, anong pagsubok ang mayroon ka ngayon? Na akala mo wala ka ng pag-asa. Ito, bagong taon na naman, pero wala pa rin akong pag-asa. Ano yun? Kung di mo alam kung ano ang yung dapat gawin, tanggapin mo ang alok o solusyon ng Diyos. Manalangin ka sa Diyos at ituturo niya kung ano ang dapat mong gawin. Matapos manalangin ni Josaphat, pinakinggan niya ang tinig ng ating Panginoon. Pinakinggan niya ang mga pahayag ng Diyos. Alam niyo po, sa pananalangin, hindi po pwedeng tayo lang yung salita ng salita, no? May pagkakataong mananahimik ka at pakikinggan naman natin ang Diyos. Kukunin natin yung instruction. Yung po ang ginawa. Ikalawang Kronika, 20:15-17, babasahin ko po ito. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Josaphat, gayon din kayong mga taga-Huda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag ninyong sirain ang inyong loob, huwag kayong matakot dahil sa makapal na kaaway. Ito'y ipakikipaglaban niya para sa inyo. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Sis. Matatagpuan ninyo sila sa may duluhan ng lambak na silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong pwesto at maghintay. Makikita ninyo ang gagawing pagliligtas sa inyo ni Yahweh sapagkat siya ang kakampi ninyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin nga ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. So dito po ay may ipinahatid na mensahe ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta. At ito po ay sinabi kay Josaphat kasama ng buong taga-Huda at Jerusalem. Ang sabi po dito ay okay, sabi po, una, isinaysay ng Diyos ang mga sumusunod. Sabi doon, walang nalilingid sa Diyos. Ibig sabihin, ano ba yun? Yung susugod pa lang, etong mga kalaban na to, alam na yun ng Diyos. No? Alam na ng ating Panginoon. Alam niya na makapal ang kanilang kaaway. Alam ng Diyos ang plano ng kaaway. Di po ba binanggit ng Diyos kung nasaan na ngayong lugar? Etong mga susugod sa inyo, no, aahon sila sa Sis, di ba? Alam niya kung saan magaganap ang laban. Alam niya, ipinahayag sa pamamagitan ng propeta. Batid ng Diyos ang nagaganap at magaganap. Kung kaya mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa Kanya. At sa pakikipag-ugnayan ay malalaman mo ang nais niyang gawin natin. Yun po yun. Alam ng Diyos na may kakaharapin tayong mga pagsubok, mga pasakit, may pagdaramdam. Alam po yun lahat ng Diyos. No?
Pero dapat nakikipag-ugnayan tayo sa Panginoon para ibibigay din sa atin ng Diyos yung instruction kung paano ang ating gagawin sa pagharap sa mga pagsubok na yon. Kadalasan, hindi natin alam ang ating gagawin dahil may sarili nga tayong diskarte. Ngunit kung tunay na aasahan natin ang Diyos, magagawa natin yung sinasabi sa talatang 16 at 17 at makita ang paggawa ng ating Diyos. Ano po yung sabi sa mga talata na yon? Ang sabi sa 16, harapin ninyo ang inyong kaaway. So, nagbigay na ang Diyos ng mga dapat nating gawin. Hindi ka tatakas, hindi mo aalisin, hindi mo pagtataguan yung kaaway. Ang sabi ng Diyos, harapin mo ang iyong kaaway. Yan po ang pinagagawa ng Diyos at yan po ang dapat nating gawin bilang tayo ay mananampalataya. Ano po? No? Huwag tayong matakot anuman yung amba ng kaaway o banta ng kaaway kasi makapangyarihan ang Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos na yan, ibibigay niya sa atin. Ibinigay niya actually sa mga mananampalataya. Ngunit lagi nating tatandaan, ang Diyos ang tunay na nakikipaglaban sa atin. Siya po yung lalaban para sa atin. Sa unang Samuel 17:47, ito po yung karanasan ni Haring David. At makita ng lahat ng naririto na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin. So makita po natin, no, ayon sa karanasan ni David, no, alam niyo ang tapang ni David. Bata pa siya noon, pero kaya niya, naharap niya na labanan ang isang higante na si Goliath. No? So makita natin doon, sabi doon, makita ninyo na kung paano kami ililigtas ng aming Panginoon kahit walang tabak, kahit walang sibat. Ipalulupig niya kayo sa amin, sabi po ni Haring David. At yun yung kanyang naranasan. Alam niyo po, hindi po kailangan tayong makipaglaban sapagkat ang tunay na pakikipagbaka ay sa ating Panginoon. Naunawaan po? Ang hawak po ni David nung mapatay niya si Goliath ay tirador lamang, sling. Na ang kanyang pamato o yung lalagay dun sa tirador na yun ay bato. Naunawaan niyo po? Ang laki-laki, tapos sling lang yung hawak, pero sa kapangyarihan ng Diyos, nagawang mamatay si Goliath sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya po actually, yung pong talagang kaya nangyari yun. Ngayon, ang sabi po sa atin sa Marcos 9:23, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaya nga po, kung ano man yung hinaharap mo ngayon, kapatid, kung ano man yung parang nagpapabigat sa iyong dibdib, sa iyong isipan, na kung saan hindi ka mapagkatulog, alam mo po, manalig ka sa Panginoon. Sabi, walang hindi mapangyayari sa may pananalig. At sabi pa sa Lucas 1:37, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Lalapit ka lang sa Panginoon. Magtitiwala ka lamang sa Panginoon. Mananampalataya kang lubos sa Panginoon. Sabi pa doon, sa instruction ng Lord, manatili sa pwesto at maghintay. Manatili. Doon ka lang sa lugar mo, maghintay ka. Andyan yung kalaban, manatili ka lang dyan. Ang itinuturo po kaya ng talata ay maupo na lang tayo? O di kaya ay tumayo? Hindi po. Ang talata ay nagpapaalala
na manatili ka lang sa pagtitiwala. No? Magtiwala ka lang sa Diyos, huwag mo ngayaang matinag ka o matinag ang iyong pananalig sa Diyos. Yung sinabing, diyan ka lang sa pwesto mo, manatili kang gumagawa sa kalooban ng Diyos. Huwag kang hahakbang sa sarili mong paraan. Nawaan niyo po? No? Ang sabi doon, manatili ka at maghintay doon sa pwesto. Ibig sabihin, manatili ka at huwag susuko upang makita at makamtan ang tagumpay. Do not quit. Huwag mong sukuan. Ano mang mga problema yung huwag kang susuko. Manatili ka doon sa pagkakatayo at sa pananalig mo sa Panginoon. Doon sa paggawa mo sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sa iyong pananatili, makikita mo ang kayang gawin ng Diyos para sa iyo. Manampalataya ka, kapatid. Sapagkat ang sabi sa Hebreo 11, talatang 6, nalulugod ang Diyos sa mga nananalig sa Kanya. Nalulugod ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, maghintay ka lang. Tumayo ka lang diyan. Dahil kung tatayo ka lang diyan, kung mananatili ka diyan, at naniniwala, mababasa ng Diyos na nanampalataya ka, malulugod siya sa Diyos. At sabi pa ron, sa talata na ating binasa, doon sa 17, pinaalalahanan at pinlakas ng Diyos ang loob ni Jehoshaphat. Sabi niya, huwag ninyong sirain ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Si Yahweh ang kasama ninyo. Ang Diyos ang kakampi. Ang Diyos ang makikipaglaban sa inyo. Ililigtas kayo ng Diyos. Grabe. No? Grabe ang mga paalaalang ito ng Diyos sa mga taga-Huda at Jerusalem. Na bagamat takot sila dahil sila'y susuguri ng kalaban, ginarantiyan ng Diyos. Alam niyo po, may guarantee din ng Diyos sa ating lahat, diba? Sabi doon, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabihan din tayo ng Diyos nun eh. No, ano man yung harapin nyo, pumayapa lang kayo. Sapagkat ako ang kasama nyo, kakampi nyo ako. Sabi doon, huwag kayong makipaglaban, huwag kayong makipag-away. Ako ang makikipaglaban para sa inyo. Kaya nga sabi, di ba? Kung may nangaaway sa inyo, huwag kayong gaganti. Ang Diyos ang maghihiganti. Ang Diyos ang magliligtas sa atin. Ang lahat ng iyan na sinabi ng Diyos, di ba? Sa mga Israelita, sinasabi pa rin sa atin hanggang ngayon ng Panginoon. Sabi doon, ako ang Diyos na sumasa inyo. Hindi ko kayo pababayaan, hindi kayo iiwanan. Sabi sa Malakyas 3:6, ako si Yahweh ay hindi nagbabago. Kaya nga may pag-asa pa kayo, kayong mga inapo ni Jacob. So, ibig sabihin, alam niyo po, sinabi rin ng Diyos sa bagong tipan, ako ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hindi nagbabago ang Diyos na nakipaglaban para kay Jehoshaphat. Ang Diyos na nakipaglaban para kay David noon ay siya pa rin Diyos na makikipaglaban sa atin. Kaya nga po tayo, no, wala tayong pwedeng gawin kundi sangguniin ang ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. At kailangan tanggapin natin yung solusyon, no, nung Diyos. Tanggapin natin, nagsalita ang Diyos, tanggapin natin. Ang sabi doon, yumuko si Jehoshaphat at ang buong Huda at ang mga mamamayan. Sa 2 Kronika 20:18, sa Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. So yun lang, no? Matapos yung maraming mensahe na narinig nila sa Diyos, wala na silang ginawa kundi ang magpuri sa Panginoon. Naliwanagan ng kanilang isipan na hindi sila ang lalaban, ang Diyos. Kung kaya't sila ay nagpanibagong sigla, tinanggap nila ang payo ng Diyos.
at sa kanilang pagtanggap sa encouragement ng Lord, yung pagpapaunawa na kasama nyo ako, kakampi nyo ako, ililigtas ko kayo, alam nyo, wala na lang silang ginawa kundi nagpuri at nag-awitan. Lumakas ang kanilang mga loob. Sumugod sila sa digmaan. Nagpunta sila dun sa lugar na kung saan kakatagpuin nila yung taong makikipaglaban. Ang tanging sanggalang nung sila'y pumaroon ay pagpupuri at pag-awit sa Diyos. Walang ibang sandata na ginamit. Kung ano yung sinabi ng Diyos, sumunod lamang sila. At dahil napalakas nga sila ng Diyos, ang loob nila ay pumanatag at ang ginawa na lang ay nagpuri sa Panginoon. Umawit ng papuri on the way, papunta doon sa kanilang makakalaban. Sabi doon, nilagay pa sa unahan ang mga mang-aawit. Imbis na yung mga hukbong sandatahan, mang-aawit ang ilagay sa unahan. Tagapanguna sa pag-awit. Kaya ang buong taga-Huda ay umaawit ng pagpupuri sa Diyos. Mga kapatid, sa panahon ng krisis, sa panahon na tila hirap na hirap ka, na wala kang kayang gawin, di mo na alam kung saan ka susuling, di mo alam kung paano pa susolusyonan kasi nga dami mo ng diskarte. Ang solusyon ng Diyos, kausapin mo siya, lumapit ka sa Kanya, pakinggan mo ang Kanyang tinig, sundin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos. At pagdakay, magtatagumpay ka sa lahat ng mga nagpapahirap sa iyong isipan, sa iyong damdamin. Salamat po sa Diyos. Lahat ng papuri ay sa Panginoon. Sa bawat katanungan, sa bawat problema, tanging si Jesus ang katugunan. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa mga katotohanan na amin pong napakinggan, na nagbibigay kaliwanagan sa aming pusong nagugulumihanan at sa aming kaisipang punong-puno ng takot. Lord, salamat po na kung mayroon mang mga kinahaharap ang aking mga kapatid, kung paano nagawang harapin ni Josaphat ang mga makikipagbaka sa kanila, ganun din, Panginoon, gayahin namin o maging tunay na halimbawa sa amin yung ginawa ni Josaphat. Yung siya po ay nanalangin, nag-ayuno, nakinig sa iyong tinig, pinakinggan ang iyong payo at sumunod sa mga payo na kanyang napakinggan. Lord, ngayong gabi, malaya kang mangusap sa mga taong nakikinig ngayon. Malaya kang mangusap. Malaya kang mangusap. Abutin mo po sila, Panginoon, at turuan mo na tanggapin nila ang solusyon na ibinibigay mo sa kanila, na sa anumang klaseng paghihirap na kanilang kakaharapin, ang solusyon mo ay kausapin ka, pakinggan na yung tinig, sundin ang yung tinig. Marami po salamat, Panginoon. Hindi ko alam kung anong daing meron ng bawat isa, pero salamat dahil nalalaman ko may Diyos na may kamay na kailanman ay hindi umigsi upang katagpuin ang bawat pangangailangan. May Diyos na may kamay na nagpapagaling upang abutin sila sa kanilang kinaroroonan at ilapat ang kagalingan. May Diyos na tunay ngang kayang mag-aliw sa amin anumang hirap na aming nararanasan. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo bawat nakikinig ngayon at patuloy na bigyan ng kaginhawahan sa puso at isipan, sa damdamin, Panginoon, at patuloy na matutunan nila
na manampalataya at magtiwala tanging sa iyo po lamang. Salamat po, Panginoon, at patuloy na itinataas po namin sa iyo ang aming bansa. Kahabagan mo ang bansang Pilipinas. Kahabagan mo yung mga naapektuhan ng bagyo ng mga nakakaraang taon, Panginoon. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumatagpo sa bawat pangailangan at yung mga pagkakataon na yon, Lord, ay maging instrumento upang sila ay tumawag sa nag-iisa at natatanging Diyos na tunay ngang buhay at makapangyarihang gumagawa. Salamat po, Panginoon, patuloy na saganain mo ang bansang Pilipinas. Patuloy na ikaw ang magbigay ng mga hanap buhay doon sa mga wala pa pong pinagkakakitaan. At salamat, ikaw ang Diyos na patuloy din na magpapala maging doon sa mga magaganda, yung mga tourist spot ng bansang ito. Lord, salamat na tunay nga po na ibinigay mo ito upang patuloy na maging sources din ng pagkakakitaan ng ekonomiya ng aming bansa. Salamat. Tunay nga po, salamat din sa mga natural resources na patuloy mo rin pinagyayaman. Yung aming karagatan, yung aming pong mga kapatagan, yung mga bukirin, Lord, salamat. Ang aming mga bulubundukin, mga kagubatan, Panginoon, salamat na patuloy pang magpuproduce ng mga crops. At gayon din yung aming mga minahan, Panginoon, salamat. Tunay nga po na pinagpala mo ang bansang ito at hayaan mo na patuloy na madiskubrit, magamit ang yaman na yon para sa kaluwalhatian na yung pangalan. Pagpalain mo ang bawat namiminuno ng bansang ito. Tunay nga pong ikaw ang Diyos na kumilos sa kanilang mga puso upang maugitan ng banal na pagkatakot sa iyo. Lahat ng mga inihalal mo o pinaupo mong tagapanguna ng bansa. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na maluwalhati sa bansang ito at ikaw ang Diyos na maghari sa kabuuan ng bansang Pilipinas. Mula Luzon, Visayas, Mindanao ay patuloy na maghari si Jesus na aming Panginoon. Salamat sa iyo pong pinakamataas na papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Maging kasanayan na po nating abangan Jesus is the Answer mula Lunes hanggang Biyernes, ika-6 ng hapon. Shalom everyone. I love you po.